Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo'y laang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naramdaman na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Ngayon din naman kayo, malulumbay kayo ngayon, ngunit muli kayong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw ang puso ninyo sa kagalakang hindi maagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Naalala ko, may kausap po ako at ang sabi niya sa akin, alam mo, sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, sa lahat ng sakripisyo, all of this ay worth it sa tagumpay na nakamit ko. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kadalasan sa atin ay mabilis tayong umayaw at lumayo. Umayaw sa mga pagsubok, lumayo sa paghihirap. Umayaw sa pagsasakripisyo. Gusto natin madaling buhay. Gusto natin maginhawang buhay. Gusto natin lahat ibibigay sa atin. Pero alam din natin that life does not work that way. Minsan pa may gusto kang marating sa buhay, may kasamang pagsisikap. Kasama ng pagsisikap, may effort na gagawin. May konting sakripisyo. May sakit na mararamdaman. Di ba gano'n naman? Pag may pangarap ka, may gusto kang marating sa buhay, may sakripisyo na kailangan gawin. Di ba? Kung ano man yung pangarap natin, siguro sa mga patuloy na nagsisikap, no? May mga konting pagsasakripisyo, may discomfort na mararamdaman. Pero pagkatapos ng lahat, pag narating na yung pinapangakong tagumpay o yung inaasam na tagumpay, doon natin nasasabing worth it ang lahat, hindi ba? Worth it ang puyat, worth it ang pagod, worth it ang sakripisyo, dahil mas matamis ang tagumpay kumpara sa pagsasakripisyo. Ganon din sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang ating paglalakbay bilang Kristiyano, may kalakip din man na mga pagsubok, hindi ba?
Wala naman ho siguro ditong Kristiyano na magsasabing wala siyang pinagdaanan sa buhay. Wala naman sigurong Kristiyano magsasabi ditong hindi siya nakaranas ng paghihirap, ng mga pagsubok. Lahat siguro tayo dito meron eh. May mga kanya-kanya tayong laban na hinarap o hinaharap sa ngayon. Pero sa lahat ng mga problema natin na pinagdaanan, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi ba? Kaya di ba sa ating unang pagbasa, may kita natin na sa paglalakbay ni Pablo, ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi ka mag-iisa. Ang pangako ng Diyos sa mga tinawag niya na sumama sa kanya, na sumunod sa kanya, ang pangako ng Diyos ay tinatawag kita, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. And when God promises that I will be with you always, God really means that. Nakasama natin ang Diyos sa paglalakbay natin. Kasama natin ang Diyos na muling nabuhay kahit sa ating mga pagsubok sa buhay. At hindi ba pag nalampasan na natin yon, lagi nating nabubulong, salamat Lord, sinamahan mo ako. Salamat Lord, hindi mo ako iniwan. Salamat Jesus Nazareno, hindi mo ako pinabayaan. At yan ang pangako ng Diyos sa atin. Sa mga panahon ng pagsubok na dadaanan natin, ang Diyos ay kapiling natin. Kaya huwag tayong sumuko, huwag tayong umayaw. Sa kabila ng sinasabi ng sa paligid natin, nababasa natin sa social media na kapag nahirapan, umayaw, pag pagod, umayaw, pag nahihirapan, umayaw. Kaya ang tinig na lagi ngayon ay, I quit, I quit, I quit. Sa tingin nyo ba, ang isang taong patuloy na umaayaw at lumalayo, tumatakbo, sa totoo lang, may mararating kaya? Ang tao na patuloy na tumatakbo, ayaw harapin ang problema. Sa tingin mo, masusolba niya yung problema niya kung patuloy niyang tatakbuhan? Hindi naman eh. Nothing can be solved, nothing can be fixed with running away. At sa lahat ng pagsubok natin, sa pagharap natin sa mga problema natin at pinagdaraanan natin sa buhay, ang Diyos ang nagsasabi sa atin, huwag kang mag-alala. Kung pagod ka, magpahinga ka sa akin. Kaya nga, di ba sabi ni Lord, come to me you are weary. Kung pagod kayo napapagod na, lumapit ka sa akin. Pagpapahingahin kita. Ang Diyos nagsasabi sa atin, kung pagod, magpahinga ka sa akin. Hindi umayaw, hindi sumuko. Si Jesus hindi rin sumuko sa kanyang pag-aalay sa krus. Kahit mahirap, kahit iniwan na siya ng lahat, yung dating sumisigaw sa kanya ng Osana sa anak ni David, ngayon sumisigaw na ng ipako sa krus, pero si Jesus ay nagpatuloy. At sa kanyang muling pagkabuhay, yun ang kanyang tagumpay. Sa atin po bilang Kristiyano, maganda rin na matuto sa halimbawa ni Jesus. Ang patuloy nating paglalakad, patuloy natin na paglalakbay sa buhay, hindi ho solusyon ang pag-ayaw. Ang taong umaayaw, walang nararating. Ang taong sumusuko, hindi natatapos ang suliranin. Pero kung patuloy tayong maglalakbay, yes, there will be pain. God does not promise a comfortable life. God does not promise us a stress-free, problem-free life. But when problems come,
God promises us, I am with you always. Kasama mo ako, huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan ang krus mo. Kasama mo akong naglalakad at naglalakbay. At pagkatapos ng lahat ng pagsisikap at sakripisyo, doon natin nasasabi, ang lahat ng ito, sulit. Sulit ang pagod, sulit ang hirap, sulit ang sakripisyo, dahil kaya nating lampasan ng lahat sa tulong at gabay ni Jesus Nazareno. Kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo iiwan. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya sa ating misa, sa ating pagdiriwang ng misa na ito, patuloy tayong tumingin kay Jesus Nazareno ngayon. Kung may pinagdadaanan ka sa panahong ito, tumingin ka sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, alam ko nariyan ka. Alam kong nakikinig ka sa akin. At alam kong sasamahan mo ako, Panginoon. Alam kong hindi mo ko iiwan. Nagtitiwala ako sa iyo. Amen.